prayer, atong study. Sige, prayer kita. Almighty Father, thank you for being here with Paul for study Book of Romans. Thank you also that Brother Sam is also here. So, salamat sana maintindihan namin itong titits ni Bayo Puramo. So, and the others na maulpot, sana makawag ka na lang paluan ba kaderahin pag-aramban bayan ng Romans chapter 1 5 to 7. Thank you, Almighty Father, and in my name, Jesus, Amen. Amen, amen. Thank you, Sir Munching. Prayer. So, adi kita series itaton studyhan Book of Romans. Interpret chapter verse 5 na kita. Praise God. Na consistent aton meeting. So, amataya series natin na Book of Romans, interpreting Book of Romans. So, diri ni ang level ni diri masteral level, dilot PhD level. Pero dilot ya duro ka basic. So, yan na naton passage yan na naton Book of Romans, chapter 1 verses 5 to 7. Pero before kita mag-istorya naton aramon na passage, i-recap anay natin na naton previous na gini-istorya and verses 1 to 4. So, may na baka mo ideahan kung ano dati niya nga bersikulohan Romans chapter 1 verses 1 to 4. According to your observation, ano dito ang main topic or big idea nga ginahataga ato ng Romans chapter 1 verses 1 to 4. Ano? Paul is a servant. Oh, okay. Jesus Christ. Paul is a servant of Jesus Christ. Servant. Ano? So, di apostle. Apostle man ito, ano? Oo. As apostle. Okay? May pa gusto recapan verses 1 to 4. Ano niya gin-discuss nga to? Ito nga. Okay, at ini verse, siring din Jesus Christ is the Son of God. Wow. Oh, Jesus Christ is the Son of God. So, haay mo an observation, Sir Sam, anon gusto ihatag-haton nga idea ni Apostle Paul regarding han pagiging Son of God ni Jesus Christ? Anon observation ni mo? Ano? I-expound pa hiya. Ano kuan niya? Son of God. Ano tiyagin ko kuagin idea na ginahatag. Identification kasi ni Jesus Christ, di ba? So, ano ti relationship ito kan Jesus as being a Son of God? According ito yung observation natin study. Jesus Christ is our Lord. Oh. Ito naman, Lord. Lord natin. Okay, as Lord. As Lord. Son of God. Iba na dito sa Romans na inform kita na si Jesus Christ ay ito na sino ko na Lord siya tapos Lord. Oh. So kung pag-inform na siya ang Lord. Okay, master naton. Hiyat master naton. So nagpapakita gyapon niya ini nga title as Lord. Nagpapakita ya nga niya nature or essence is God gyapon. Oh. So ano ya nature is God gihapon in Jesus. Okay. So
May pa gusto magdugang? Verse 1 to 4. Di ba yung istorya gap ito dita, not ko na ni Sir Saman, a nature ng essence. So, gin-istorya dita ni Apostle Paul na usa nga mga nature ni Jesus is divine nature. So, pag sila nato nga divine nature, ani pagiging God. God gihapon ni Jesus. So, an gini-introduce ni Apostle Paul or gintutot do ni Apostle Paul ang mga Christians dito ha Rome, ito nga time, na naton Lord is a God. Okay? Dire pa ya preso. Oh, ini nga Romans is wala pa ya preso. According nga history, kuan niya nakatuya ha Corinthians. Time nga nakatuya Corinthians, Corinthians, Corinth. Nakatuya Corinth. Dito niya nasuratan Romans. Oo. So, in the long run na preso gapyangan dito yan namatay. Tapos dito yung pugutan ng ulo. Dito na. About Jesus. Gospel, tama. So, amatonan, gin-clarify ni Apostle Paul na inila Jesus na iyagin, amatonan gin-emphasize ni Sir Jerry nga, hinukunan to nga Jesus. Jesus nagpakamatay. Mitiya. So, ang Jesus na po-proclaim, ginsasangyaw ni Apostle Paul, ini nga Jesus, aniya kalikasan or nature or essence is God. God hiya, at the same time, man. 100% God, 100% man. In Jesus, diba? Nagpakatawa niya. According to the David. Diba? Na lineage ni David. So, itong nature naging kuha ni ginpasabotato ni Apostle Paul. Ano pa, may pa pinakakuan, giniya kamo, Sir Munching, ano sa nga pinaka-importante nga idea nga ginhatagan verse 1 to 4? Nagpakamatay. Upod nito ya. Ang kuwan, napataw. Upod nito ya. Content nito ya. Ang topic. Gospel, di ba? Gospel. Verses 1 to 4, nagkuhan ni Apostle Paul regarding sa gospel. Nagkuhan niyan, nagtutdoya. Definition ng gospel. Na ini nga gospel is originated tikang kan God. From Old Testament pa hiya. Okay? Kumbaga kuan na gani God, upod na tiyang plano, divine plan na tiya. At the same time, siring pa ni Apostle Paul, gospel, it's all about Jesus. Diba? The person, works, and life of Jesus Christ ministry. So, ito tiya, it gospel. So, ang pinaka-center ang gospel is Jesus. So, imo pag-share ng gospel, di rin nga pinaka-center Jesus Christ, ibang nga gospel ito imo gin-share. Di rin ito tikang kan God. Di rin itong gospel nga tikang kan the Apostle Paul. So, okay, kaya ang gospel nga tikang kan the Apostle Paul na gitututdo. Gin-introduce siya. Katawhan, kung hino hiya, ano niya ginhimo, di ba namatay hiya cross para natin mga sala, ang mga matuwa iya para magkaadan kataluwasan. Tapos nabanhaw iya, nasa niya si Apostle Paul na nag-resurrect iya. So, buhi itaton Ginoo. So, ito sa nga previous verses na topic ni Apostle Paul. Okay? So, nga din nakita taton main passage. May na pa mo kadugangan? Maray na, okay na. Okay. Nga din nakita main passage. Okay? Basahan ko lang na aton main passage. Pamatayon tan pulong ang Ginoo, Romans chapter 1 verses 5 to 7. Masaling din ang pulong ang Ginoo. Through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of His name among all the nations, including you who are called to belong to Jesus Christ. To all those in Rome who are loved by God
and called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So the grass withers, the flower fades, but the word of our God shall stand forever. So let's pray. Dear gracious Father, we praise you, we honor you because for being good to us, even though that we are not faithful, we are every day fall short to sin, but we praise you, we glorify you because of your mercy that you have given to us, the forgiveness of sin that you have given to us through our Lord and Savior. And Father, we humble ourselves and asking from you that you allow us to have understanding in this passage. Let the Holy Spirit guide us and teach us and give us enlightenment in this passage, and maybe manifest in our life and will help in our faith to be matured in Christ Jesus. We pray this in the mighty name of Jesus Christ, who is our Lord and Savior. Amen and amen. So, I glorify you. I honor you. Baga, glorify is meaning it in another word than oh. Kung bakit ka nagpupunay, sinabi mo sa glorification. Oh, mga nagdadayaw. Pagdayaw. Oo. Pagtatagayan, honor. Respect, reverence. Glorify. Tagalog na lang. Sige, oh. May internet naman yan na. Mapay-sir nga, updated kaya net mga internets. Dami yung mga source. Luwal Latin. Luwal Latin. Alarom, lagya pa. Dayawon ito, waray-waray. Glorify, to give glory. To give glory. Dakilain. Dakilain, oo. Ginpupuri mo hiya. Praise. Purihin natin ang Panginoon. Pupurihan niyo amit hiya. Glorify you. Praise natin. Ginpupuri ka namin. Oo. So, okay na. Glorify. Ini aging glorify gap natin ni Lord. Itaton Diyos. Pinagit aton Bible study. Ginaaram naton, itataga naton yung time and effort pag-araman niya pulong para mas makilala naton hiya ngan magkada kita hinsakto nga pagkilala ha iya. Kaya diri kita magkakadan sakto nga pagkilala ha iya kung diri kita mahatagin panahon or effort pag-aram. Sama itiya. And then, ang usa nga encouragement ni God haaton, every time nga nagahatag kitang time or effort ta iya, ano ito encouragement sa niya, your labor is not in vain. So, naton, kumbaga, naton oras or panahon or effort, diri masasayang ito ya. Kasi niya, naton ginihimo, may din niya eternal value. Diri ni temporal. Diba? So, bisan mawaran na kita di babawan to na may halaga lagya pinihiya. So, ganito ya. So, amo ito sa encouragement. Okay, so balik na kita didi. As usual, bibilngon tanay gihapon ang main action word hining passage. Yan na. Hain itiyo, according to your observation, hain didi taton main action word. Hining sentence didi. Action. Oo. Have received. Have received. Have received. Okay. Okay. So, amin itaton main action word. So, this is action word. Okay. Amin itaton means. Diba? Means or actor. So, amin itaton, anwi is anaton
subject. Magamit kitang green. Nakikita man ano? Subject. So yan na, before kita magpadayon, kaya ano nato na si ring non-actor ini nga home instead nga we. Ini nga home. Iba yung Jesus ito ya. Kay home. Oh. Diya. Jesus. Kasi ang previous verses, amon connected ito kan Jesus. It's all about, nag-history about Jesus. So, Jesus, and then ini nga we is primarily is the apostles. Kaya naman apostles, primarily, because may the word nga apostleship. Okay. Oh. We have received grace and apostleship. Oh, grace and apostleship. So, ini nga we, masisang natin ini ang mga apostles. So, ang kita, ano man. Secondary na lang kita. Ngakuan. Pero primarily, gipapasabot ni Apostle Paul ha mga Christian ito nga time harom. Oo. Oo. Na kaya no, kaya no hira. Oo, nakakarawat rin grace and apostleship. Kaya no hira naging apostles. So nakakarawat rin apostleship tungod kan Jesus. So amo nakasiring kita nga an actor naton dinhi is si Jesus. Diri ni nga we. So paano tiya nga illustration? For example, may usa nga bata nga kamot tapos gintagaan mo yan candy. So nakakarawat ang batahan candy. Pero ito nga bata diri yan nag-effort para makakarawatan candy. E ginduhol la iya. Oo, so galit iya. Para siya paganda Apostle Paul. Warihira mag-effort para maging apostle. Diba? E ginhatag haera, gintawag hera han Ginoo. And first ka nagpakitan action, initiate tikang kan Jesus. Diba? Very good mag-eskwela si Apostle Paul bilang apostle. Kay remember niya life, han Saul hiya, active yang nga Saul. Pharisee. Diri nato masisay nga bagato nga time maram yan scripture on Mosaic law an Old Testament mga writings so ganito ya. Oh, so ganito ya. So yan na amo tiya nga ay nakita to. Si Apostle Paul han Saul hiya ikato ya Damascus. Dito ya gintawaghan Ginoo. Ente ka nga to dito ya naging apostle. Okay? So, very good niya kuhan. So, ama to nga naging apostle, Hera, ina ng mga apostles, ina nga we, Hera Peter, ang mga iba pang apostol, naging apostle Hera, tungod kan... Damascus, Syria. Dito man to kami. Ito dito na, may lungib, may iwan, sa dito. Damascus dito, dito. Oo, at least kami, imagination pala, kamo na, kanta ka. Pero may viewing di. So, hopefully nga, maka-experience kami ni Sir Sam. Ano? Check ko. So, amatiya nga, timpapasabot ni Apostle Paul, kaya ano siya naging apostle, kaya because, ang pinaagi to kan Jesus. Tungod kan Jesus. Direct tungod hanera kalugaringon kaaram, or may adhera halarom nga pagintindi na naging apostle hera. Okay? Ngayon, ang manner hanera pagiging apostle, amin niyan manner. Ini nga, grace, object. Ano niya? Object, being, thing. Okay? So, amin yung object natin. So, pero before kita magkunin ng object, define na rin natin kung ano ang grace according sa Bible. So, what is grace? Sinabi ko sa iyo, ang grasya
Grace. Yung mga blessing grace. And very deserved by mo sa grasya, di ba? So, unmerited favor. Oo. Unmerited favor. Oo. Tama. Agree ako ito. Unmerited favor. Hindi rin ka naging speak it na magkakala tayo sa ganito. Mm. Magkakala sa grasya na di rin yung maging Sakto, Sir Mon. iyak. Sakto. Mga pa mo. Agree ako ito na yung kwan, Sir Munching. Ikaw, Sir Sam, may nakakwan? About grace? At the same, wala kang kapag-kapag. Kan, Sir Munching. Grasya ito is maramay po nga mo niya apostol. Oo. Diba? Oo. So, agree. Tinoda dito na ang definition ng grace is unmerited favor na saring mo pa nga diri ka angay pakita grace kasi pagpapakita tiyahin pabor o kabuutan hausa nga tawo. So, for example, kung ikaw nagpakita kan kabuutan hausa nga tawo or pabor, nagpapakita kan grasya. So, ang grace, ha Bible is more on inner hiya. Okay? Inner. Kanya, more on imo attributes or character. Diri material things, it grace. Okay? So, character inner, kanya. Itawo. So, ikaw, pag nagpakita kahin kabuutan, kindness, Charity. oo, hausa nga tao, nagpapakita kang grace. Oo. Charity. Ikaw pa inihag ang Diyos, ang Ginoo, kan Apostle Paul, nagpakita yahin kindness kan Apostle Paul, nga diri man niya deserve. Kaya na natin masaya nga diri deserve. Kay Apostle Paul, nagpe-persecute ang mga iya follower. May na nga niya papatay nga iya follower, pero oo. Pero tungod nga gracious si tatang Ginoo, ha? Buutan hinduro tatang Ginoo, may gugmaon, tagaan niyan kuan. Pakita niyan grasya. Oo. So amet yan grace, okay, unmerited favor. Ini nga apostleship is ministry ni or office an apostle. Okay? Ministry or office of apostle. Ano yan? Unmerited, ha? Unmerited favor. Unmerited. O unmerited favor. Unmerited. Merit. Merited. Unmerited. Unmerited. Yung paggawa rin merit. Ito nga. Oo. Unmerited ito. Wari ka kuan wari ka ambag. Diri kuan. Kumbaga diri ka nag-effort para makakarawat kan mo nga pabor. So ganito ya. Okay? So amin niya gusto ko ni Apostle Paul na aniya pagiging paghinga da ministry kasi apostle o sa tiyang office sa ministry. Okay, apostleship. So nahinga da ha ministry han Ginoo or ni God because kan Jesus, because from the grace of Jesus Christ. Okay, so amo tiya gusto i-emphasize sa aton nga ini niya pagiging apostle is tikang go dinhi han grasya han Ginoo ka iya. Diri nga naging apostle ya kay tungod nga baltok hiya or makarit hiya. Okay? So amo tiya nga naging apostle hiya. So as today yan as Christian, for example ako, diri ko deserve nga mag-evangelize in gospel. So talagsa kasi nag-evangelize ako. Every morning, nag-evangelism ako. Bisan diri morning, bisan hinula. Okay? Kung may opportunity. Tapos nagtututbok kitang Bible. May kita online, may dalat kan engineer din mga staff. Bukan kita. So para ako, diri ko ito deserve magkuhan Bible. Eh, ako gap, masisiri ko gap, diri ko pa kumopay nga tao, makasasala gap ako. Pero kay tungod kan Jesus, haniya grace, na nga di kita ministry. So, usa nga tawo diri nangangadayan ministry diri tungod nga maupahiya. Pero nangangadayan ministry han Ginoo tungod han kaupay han Ginoo. Tama di ba?
I believe iniya na nga itong pag-araman pulungan Diyos, di rin natin deserve nga makilala nato ng Ginoo, makasabot kita niya kaburuton, kay makasasala kita. Tama, di ba? Pero kay nagpakita kaupay ha ato ng Ginoo, sanggit ani kita yan na din. So, amit iya, kuhan naton. So, amit at grace. So, pag nagpakita kaupay ha imo ang Diyos, nagpakita yahay mo grasya. Naghatag yahay mo grasya. Asya tiya. Okay? So kanina kan Apostle Paul, ang reason kaya niya naging apostle, because of our Lord Jesus. Naging gracious ang aton Ginoo yan. Nagpakita yan unmerited favor kan Apostle Paul para maging apostle niya. Okay? For ang purpose kaya niya ginhimong apostle, amin ang purpose ang Ginoo to bring about the obedience of faith. So, ano ba obedience? Another word for obedience. Hindi ka mo idea? Obey. Obey. Obey the faith. Mga Action word din niya. pagsunod. Pagsunod. Ano is submissive, di ba? Submissive. Masunurin. Submissiveness. Okay? May dagang nagip dito hearkening to. Namamati. Okay? So yan na. Nasa rin yung Apostle Paul, kaya ano hiragin gintawag ang Ginoo ang mga apostle, kaya hiragin himong nga apostles, nang gimpakitaan yung unmerited favor, para ang purpose madara about the obedience of faith. Okay? So, may ginhataga aton nga word and obedience of and faith. Faith is equivalent han obedience. Oo. So, kung may faith ha Ginoo, na may dito ya obedience, na may result ya fruit. For example, kaya ano ka nagpipray, kay because may faith ka. Because of your faith in Christ, nagpipray ka. Nag-obedience ka. Hey, ako yan, kaya ano ka nagbabasa ng Bible, for example, tadat ministry, nagsisharing gospel. Kaya ano't ibang nga tao, nagsishare han gospel, katika nga may faith hera. Tungod nga may faith hera, may na obedience, nagsishare nga ng gospel. So, gusto ipaibaruha ato nga verse, kung may ka faith, dapat may dito ya obedience. Di ba? Actually, dito ha, Book of James gap. Faith without works is dead. Di ba? Show me your faith. So, kung may faith ka talaga, dapat may ka obedience. So, ibig sabihin, ang disobedience, nati kang iyaha, lack of faith or disbelief. There din sinisaying may faith, tapos without work is dead, di ba? Ang pagkita, di ba? Mahahatagal ng mga kuwan. So, mga kit sa mga kaya amat di ba masaya ng kuwan, without kuwan. Works. Kumbaga, nagwo-work ka kay because may ka faith. Pero kung naala ka na dito. Oo, kumbaga, for example, ako kaya na ako nagsishare ng gospel, kaya na ako nagtutut about Bible, number one, may ako faith, Ginoo. Yan, tungod na akong faith, Ginoo, ang Ginoo kasi may mga command ng teaching. So, niya command is preach the gospel. So, tungod may faith ako na resulta tiyahin, pagsunod. O obedience. Nahigits ba ya? Ang tao nga ko, niya, ito nga faith na ginahatagan Bible. Tinatawag natin yan na, kumbaga, cancer Jerry, ko kanya is, amin yung tinatawag nga, saving faith. Kasi may da obedience. May da kasi ibang nga tao nga, may da man ako faith kan Jesus. Nasimba man ako, nanahatag man ako. Tama, di ba? Pero ito niya panhatag, nasimba ko niya, nahatag yan, nabulig, diri tiya pinakahalaram ito niya motivation diri higad kundi niya kalugaringon para maging para makita ni mga
buutan ni nga tao. Di ba? Same time masibya, tinagit. Oo, una niya masisibiya. Tama, di ba? Diri talaga tikang kanggad. So, may dalot mga Christian nga may the saving faith. Tungod nga may the faith, na convict ra Ginoo nga give. Di ba kung may nakikinahanglan buligan mo, tagaan nimo. So ikaw nahatag ka kay because ano mo motive, obedience to God. Nahingit ba ya? So ama to nagbabasa ka, it saving faith or obedience, diri malaya na basin give. For example, siguro, not on materialistic faith, materialistic na kinahatag mo. More on, spiritual. Kung give, mahatag ka, mapakita ka tao na nasimba ka, mahatag ka sa mga charitable institution, that's parang materialistic na sample ito eh. How about yung yung spiritual, yung internal natin sa faith? Actually, actually Sir Sam, maging ano ka talaga, maging holy ka para sa kanila. Ito ang kawag siguro niya, maging holy ka in the spirit, sa Christ-like ba na sinasabi na? Christ-likeness, oo. Actually, amit na Sir Sam, para maging obedient sa faith. Ano mo paghatag yung charity or ano man nida, pwede ito mag-manifest, kang nga nimo spiritual. Spiritual nimo nga, ikaw, tungod nga ikaw nakaintindi ka about God, di ba? So, amo to nga, kung nimo, nga na-understand nimo kung hinoy God, nga kung ano tiya teaching, nga command, may nakadaba sakto nga pagtuo, tungod na nimo spiritual, sakto na-manifest siya, kuhan ha physical. Na-manifest siya physical or material o earthly na. Oo. Kailangan nga makuha mo sulod. Amo tiya. So sa amin niya kuha nato ang purpose kaya nga gintawag hira nga ni Jesus as kaya nira ginpili, gintawag hira nga apostle nagpakitan grace kay para magkaadahin obedience of faith. So, ang instrument ni Jesus para magkaadahin obedience of faith ang mga tao niya is ang mga apostle. Amo to instrument ni Jesus Christ. Diba? So, diri man ang obedience nimo hagino, diri laya nakikitahan imong paghahatagan material. Diri ko masisiring nga, naghatag yung material ko niya, obedience niya Ginoo. Diba? Hilod letot maaram. Tindok simbahan. Tatawag ng simbahan. Oo. Just like in Giho, nakatag sa simbahan. Oo. Sagot ni siguro masasave na sila. Wrong motive ya. Actually, Sir Sam, kung asya itong motive, kung era motive, era motibo, era paghatag, for example, nagpatindog rin simbahan, nahatag rin dakong nga kwarta, kung itera motive para ma-save, or para tira kalugaringon, wrong motive ya. Diri biblical. Pero kung era motive, nagpatindog yan simbahan, naghatagin kwarta, kaya nakita niya nga para maging effective atira, para mapatira pagsimba, para may dira facility pag Bible study, di ba? Komportable hira, dire na nahuhulos, dire na oranan, para mag-grow hira Ginoo. So, kung naman itong motive, dire niya marawat nga pag-give. Oo, so ganito ya. Pero kung motive, nakatag simbahan. Ang iya mo open ng iya sa tao, mo open siya kayo nakahatag sa dakong project about simbahan. Pero, ang kabaliktaran siton kung may dapat siya na spiritual na heartily na sincere good na kung wala ka palyo kaya depende kasi ito pinaka-importante dito ang motive ano mo paghatag kung ito mo motive paghatag para ka ma-save mas okay siguro na simbahan kayo pero anonymous na para waray ba parang mag-humble ka ba? Humble ka sa
sa katawhan na. Pwede, oh. Tindog simbahan without in name na nag-donate. Oh. Ito lang maupay siguro. Oh, actually, ginsunod mo itong Sugan Bible nga, when you give, ayaw ipasabotan mo. Oo. Ay, may mga donated by, o donated by. Isang pintana, donated by. Para yung Oo. So, mo ito. amo nga nito, Sir Sam, kung baga tira paghatag, kung itira motive para ma-save, Para maging famous ba yan? mali na ito nga motive. Diri na ito asya. Ngayon, kung itira motive para ma-save, diri mo ito asya, it requirement, it Bible para ka ma-save. Ang requirement ha Bible is magkada kang saving faith in Jesus. Amo ito tayo magkuhan mo. Okay? So, amin niya, obedience of faith. So, yan na, actually, tungod kanda Apostle Paul teaching, yan na, may dahil kita yan na obedience of faith. Di rin man yung perfecto. Ito yan na, ito na yung pagkaniya na obedience of faith. Tungod yan, may dahil ka faith na Ginoo, kumanhi ka para makilala mo yan, mag-grow ka ni mo faith. So, may action na hiya. Naigits ba hiya? So, amatot ko ni, amatot purposehan Ginoo, kaya nahiragin pili nga apostle, kaya may ministry para obedience of faith. So, kaya kita may Bible study, kaya kita may so ganini nga study, is para magkada kita in obedience of faith. Diri lang nga intellectual na may natawag ka kan Jesus, pero wala ka man daily Bible reading, diri ka daily nagpre-pray, diri ka nagsisik about God, diri ka nag-study na ilarom ba. So, amo tiya nga, wala ka obedience of faith. Intellectual faith let hiya. Knowledge la hiya. So, amo to gina-emphasize ni Apostle Paul nga, usag gihapon niya nga, pakilala niya kalugaringon bilang apostle, Paul, Christian Rome ito nga time, para ang mga Christian Rome, kung ano man mga teaching ni Apostle Paul, or teaching or command, sundon nira. Kasi tikang nagoda apostle. Kasi after ascension ni Jesus Christ, ang sunod na nagkaputan mga Christian, mga apostle na. So, amatiya. So, same way, so tungod nga apostle ang nagsurat ni nga Romans, Paul, usaya nga apostle, kung ano man ang surat ni Apostle Paul di Book of Romans, we should trust and obey. So, amatiya, yung kukuha niya nga may obedience of faith di hapon. Okay? So, amatiya kukuha nun natin. So, animo faith, nagmamanifest siya through animo obedience. Kung ikaw, wala ka obedience sa Ginoo, you should pray and ask God. Ano bang mga obedience na set an example of ganong obedience and ihimo natin para magkamala ng faith? Ano specific na? Actually, ito yung question, Sir Sam. Ano yung question, utrong ko ha? Ano ito mo kailangan i-obey para magkada kan faith? Kasi tamo ito. Actually, ito yung question, diri inline ha, scripture. What if any mo question, so garamin nga, paano ko masisring nga may dako faith? Ano fruit? Ano ba resulta or sign na may dako faith? Dapat naman ito question. Kasi, kumbaga, bakit salvation? It's salvation diri by works. It works kasi fruit hiya. Kumbaga, kusa na lahiya nga nagawas haimo. Kusa na lahiya. So, pasasabtan natin po sa nga tao, may daniya faith na Ginoo. Number one, nga, every time nga niya nakakasala, di rin niya feel good. Kuka niya, Lord, nakukonsensya ka na. Kaya maharam ka na nga, naka-hurt ka ha Ginoo. Oo, nakasala ka. Tapos, ikaduha, kung na-mature ka na, hay mo faith, na-share ka ng gospel. So, ganito yan. Napapakita nito nga may da ka talaga faith. Na-share ka ng gospel, o nagbabasa ka ng Bible, nagdadayaw ka na Ginoo, pinagkantaman, or ano. So, ganito yan. So, ganito yan. May tutkuhan mo. Ito nga. Actually, diri mo kailangan mag-focus, it works. I-focus mo anay nga magkada kan sakto nga faith. Ginoo. Oo, tikang kasing-kasing nga magkada kan sakto nga faith. Oo.
Hopefully na kwan may kwan sir Sam. Ametiya kwan naton. May ka ma May obedience o. Ito na 10 commandments. Obey mo na ito. So, ano na ito? Obedience of faith. Obedience of faith na tiya. Oo. Ito lang siguro. Oo. Pero diri ani mo motive, diri dapat nga ma-obey kan 10 commandments para ka ma-save. Iti mo faith. Halos ito, babalaod. Ito nga mo faith. Amin tungod nga may nakapagtuo, nagre-resulta yan pagsunod. Bunga ba? Kumbaga an mangga tanuman mga niyan, liso nga mangga magbunga yung mangga. So, amin to, ang faith nga yan, tinod nga saving faith, kung may naka-saving faith, may dito yan, natural na hiya, organic nga na may da obedience. Bagan, diri nga, iba kasi, kumbaga, magwo-works ka, para masig, para sigun nga may naka-faith. Magkukuan ako, magsisira akong gospel, para sigun nga may faith ako. Diri tiya siya. Sincerely para may obedience sa faith. Kumbaga ha? Magre-repent ka tayo. Oo. Sincerely. Oo. Oo. Ito na may obedience and faith. Tama. Amit tiya. So, wali mo kung may the sign. Obedience and faith. Amit tiya, sir. So, amot ko na nimo. So, para mabarukan mga commands, padayon na pagbasa ng Bible, ini nga Bible study gyapon. Panimo. So, nagits ko na nimo kuan. Asa ito, sir. Ano ya? May dapat ka mga additional? Ha? Maray na. So, yan na. Amaton kuan ni Apostle Paul is ano yan? Kung di kita Book of Romans. His name. Among all nations. Among all the nations. Yeah. Including you who are called to belong to Jesus Christ. Hopefully, sir, Sam, na-answer ko mo, kuan. Sakta to, sir, Sam. Sakta to nga, kuan. Mo observation or understanding nga, pag ikaw nagpe-pray ka na, may da ka na obedience of faith. Or kaya may da ka na sincerely nga repentance, may da netiya, sign netiya, may da ka, kuan, obedience of faith. Oo. Na lito la kasi kanimo pakayanan nimo yakan nga magwo-works ako para diri magamaliya nga wording la nimo. Diri ya requirement kumbaga natural la yan nagawas. Oo. So amin an previous nga sentence gin istorya niya is obedience of faith. Ang purpose kaya hera ginpili, gintawag nga maging apostle, ang purpose is para mayada obedience of faith. Yan ang purpose ni nga obedience of faith, kaya ginkuan hang Ginoo nga magkadang obedience of faith, ang purpose ni nga obedience of faith, nasa ni the next sentence, is for the sake of His name. Okay? So, yan waray niya action word didi. So ano niya ubos. Ini nga for the sake
is on purpose for the sake of His name. So, kaya ano may ada kuan obedience of faith for the sake of His name. Ini nga His is si Jesus, ang atong Ginoo. Anot another word it name. According to you observe, anot another word it name. Is title, di ba? Another word of name is title and reputation. So, ang purpose and obedience of faith para ini nga sake is, ang pinapoint out niya is to lift up. Another word is to glorify. To glorify the name of Jesus. So, ang purpose and obedience of faith para mag-glorify ang naton Ginoo. So, amo ito ang purpose and obedience of faith. So, ang obedience of faith, nakakahatag iyahin glory, himaya, hangaran ng Ginoo. It obedience of faith. So, damot ko, ang damot fruit it obedience of faith. Pag ito sa nga tao, nagsisharing gospel, nagtututluhin Bible, nagdadayaw ha Ginoo. So, nag-glorify ang ngaran ang Ginoo. So, ang pinaka-center purpose and obedience of faith is ang ngaran ng Ginoo. Maigbaw hiya. Okay? Naigit siya? So, yan ang reason kaya ano may ada obedience of faith because an apostle. Kaya ano may ada apostles because of Jesus. So, makikita natin, ang atong Ginoo, nagtatrabaho iya para haniya, himaya niya ngaran. Para ang glory and honor haniya name. Naigits ba iya? Kasi ang reason kaya ano may ada obedience of faith because gintawag ni Jesus Christ ng apostles. Yan kaya ano may ada apostles because kan Jesus. So, Jesus ang nagtatrabaho. So, nagtatrabaho ang Ginoo, ginpili ni Apostle Paul para magkaada ng obedience of faith para niya ngaran maigbaw. Mag-glorify ang niya ngaran. So, nagtatrabaho niya. Gingamit ni Jesus Christ ang mga apostles para niya ngaran maigbaw, madayaw. Naingits ba ya? Makadan honor. So, ang Ginoo, amit ito yung tatrabaho para mag-glorify ang niya name. So, amot ko kung ano natin. And then, ini nga sentence, hinay-hinay yan, na-answeran, di ba, didamat yung atong din-study nga, gintot doon ni Lord ang pag-pray ang mga Christian. So, di ba, didamat yung 6:10 nga, hallowed be your name. Di ba? So, amin niya. Nag-glorify na, nag-gius na ang atong Diyos para madayaw ang iyang ngaran. Kasi, kita ng mga tao, ang atong condition, we are spiritually dead. According to Ephesians 2. So, spiritually dead. Pag saring nga dead, karagsigon, kumita na kamon dead, di ba, patay? Zero ability. So, we are spiritually dead. Wala kita ability to give honor and glory to God because we are dead spiritually. So, anong ginimo ni God? Ginbanhaw kitang Ginoo, pinagyan niya grasya, tungod ang pagtuo kan Iso Kristo. Naigits ba ya? So, ang Diyos nagtatrabaho. Ang Diyos tanan, kaya ano nadadayo ang Diyos, tungod nagtrabaho ang Diyos. Naigits ba ya? May da ka mo comment, question, or clarification na naman ganyakan? Klaro ba ya? So, amit iya nga, kuan, ang reason and obedience of faith is for His glory and honor of His name. Oo. So, amit iya. And then, location, hindi nga pag-glorify niya, name is among all nation. Aminit location. So, ang atong Ginoo, nagtatrabaho iya, di ba? Kada tao, yan nagtatrabaho ang Ginoo, na madayaw ang iyang ngaran,
China, noon nga panahon, wari itong mga Christian, pero yan na, damo na Christian, damo na tagdadayaw nga Ginoo. Kito mo ng Ginoo ito nagtatrabaho. May nangyaging papadara nga tao dito. Pilipinas, damo na gyap, di ba? So, amat nga kuha niya, ang Ginoo natin yan na nagtatrabaho ya para niya ngaran. Maigbawan niya ngaran. Ito, pinaka-center ito kuha niya. Ito yung action, aniya glory and honor. Itataga niyan importansya, aniya glory and honor, aniya ngaran. Okay? So, ito tiya, pagkuhan natin, tataga niyan importansya. May na ka mo, clarification? Ngayon, kaya ano may ada mga kuan, may mga believers na nagdadayaw ha Ginoo, nag-glorify ang Ginoo ha ngatanan nga nasod, ani aging gamit nga usa nga instrument dahi Apostle Paul. So ginpahibaro ni Apostle Paul ang mga Christian ha Rome na ang Ginoo talaga ang ngatanan nga tatrabaho. Kaya ano, ang mga taga Rome may mga Christian nga na nagdadayaw Ginoo itungodan nagtatrabaho natong Ginoo. So, amo ito kuhan niya. Okay? Included na ito nga nation si ang Rome. Ito nga time. All nations. Oo. Okay? All nations. So, and then, tama sir. So, ini yan ha. An action word natin din is called okay. Tapos, ang subject natin ini nga you. You who are. Ini action word ini action. Tapos an object to belong to Jesus Christ. So yan na, ini nga you who is an mga ini niya. An mga Christian ini ha Rome primarily. Di ba? Christians in An Christians ito ha Rome primarily. Diri kita ito kay nakadipababahan to na Apostle Paul wari pa kita. Diri pa kita na exist. So ang mga Christians ini ha Rome. So ginpasabot ni Apostle Paul nga upod na kami ito nga may obedience of faith. Upod na kamo nga ito nga nations nga naghahataghin pagdayaw hangaran ng Ginoo. Negets ba ya? Including you who are called. Yung tawag hera. Ang purpose kaya na hera gintawag or gin-invite para magin The apostle ang including you. Diri Apostle Paul ang mga Christians sa Rome. Nasa nga Apostle Paul ay letter, including you who are called. On writer. Who are called. So, ginpahibaro hera ni Apostle Paul na hera, gintawag hera. Okay? Action word niya. Ngayon ang aton aktor, ni Lord Jesus. Ang aton aktor. So, ginpahibaro hera ni Apostle Paul nga upod na kami to, including. Okay? Upod na kami to nga maghahataghin glory and honor hangaran hanatong Ginoo. Kamo na mga Christians sa Rome. Yan sige, including you who are called to belong to Jesus Christ. So gintawag hera. Kaya na hera nagbilong to Jesus Christ because gintawag hera ni God. Inkuan hera ni God. So ginpahibaro hera ni Apostle Paul na kamo nga Christians sa Rome, kaya ano kamo naging Christians tungod dito han Dios gintawag ka man Dios. May daginhimuhan Dios ti Rome. Di ba? May daginhimuhan Dios na kaya ano may mga Christians sa Rome kay tungod ang trabaho han Dios. Nagets ba ya? So ako natod ako kaya ano kamo naging Christian diri lahi tungod kan Kuya Dani. Pero kay tungod ang Dios nagtatrabaho gingamit niya kay Kuya Dani. Di ba? Yan gagamiton gyap kamo han Dios para mag-produce kamo mga Christians. Hayo mga kunhay man kamo nga area. Okay? So ini na mga Christians
gintatag-iyan na hira ni Jesus Christ. So kita ng mga Christian, ang nagtatag-iyan na haaton, si Jesus Christ. True faith. True faith, oo. So, amatiya. So, gusto ipaibaruhatan ni Apostle Paul na kung ikaw, believer ka ni Jesus Christ, ang nagtatag-iyahin mo Jesus. Okay? Yan para sila pan Christian sa Rome, kintawag hera para maging mabilong hera kan Jesus Christ. Ang nagtawag hera, si God. Ang atong Father. Makikita natin may ng Trinity. Nakukuha na gapin. Yan, mas makaklaruan ninyo ng Trinity. May ka mo questions, clarification, or comment? Sa kula na oran. Ikaw, Sir Sam, may naka... Pero nagigits mo ang idea. Oo. So, iniya, you who is the Christians in Rome. Ang Christians in Rome are called, gintawag, or invite. Diba? Pero ako sa literally ba natin tawag? Hindi. Si Sir Monching, ikaw pag-answer. Holy Spirit. Holy Spirit. Trinity na, di ba, Didi? May na niya, component ng Trinity. Amin niya, Sir Sam. For example, ikaw, gintawag ka han Diyos na maging Christian. Namani ka din eh. Oo. Di ba? Gintawag kan Ginoo. Gintawag kan Diyos na may kadaga kan Jesus. Directly nga. Sam! Spirit. Ginagamit ni Kuya Danny, Sir Monching, o sa ganito ya. Amit ya. True people. Yeah. True people to person. Depende. Damo kasi instrument ni God para kami nga dakan Jesus. Pwede ya tao, pwede event, pwede ang situation nimo. Damat pagi niya God. Oo. So, amit ya. Pero kon talaga ito dito, pinakaugat talaga ito, kaya ano ka naging Christian, kaya ano kaya na you belong to Christ, kaya ano kaya na may saving faith in Christ, because can God. Okay? Because can God. Okay, so ama to, ginkuha ni Apostle Paul na kamo nga mga Christian sa Rome, kaya ano kamo naging Christian and believer, because kintawag kamo ni God. Diri nga tungod nga, babaltukan kamo nga nakaintindi kamo. Okay? Tungod ni God ito, ginlambragan ninyo na huna, ginpalambutan niyo kasing-kasing, tagad ka mong pagintindi para ka makaintindi nga magkadan pagtuo ha Ginoo. Okay? Praise God, praise God. Last sentence. Okay. May na ka mo comment, questions, clarifications? Called to belong to Jesus. Ito Okay na mo kuya. Sir Sam. Ano ko na? Especially na nagets mo na yan. Na-enlighten ka na. Ano mo understanding? Sige, pwede mo iga kanya na. Ano mo na? I-share mo ni sumati kami ni mo na. You are called to belong. Ano nga? Sorry, ganito lang ako kung ano pang other meaning. Na-share mo naman sa akin. Na-gets ko naman. Nagets mo na yan. So, praise God. Glory to God. Okay. Higa dito nagkanay mo para magkagets ka. So, ito yan nga, including you who are called. And then, ang purpose, kaya naging called, kaya naging Christians, para maghatag rin himaya, hangaran ha Ginoo. So, kaya kita, same gihapon yan na, kaya kita gintawaghan Diyos para maging Christian, para makahatag kitang himaya, hangaran na natin Ginoo. So, praying ako nga, bisan niya pa ako personally nga, praying ako nga, nakakahatag ako ng glory ha Ginoo. Hakon family, hakon ginihim, or ano man. Diba? So, kunahin man ako, dapat mag-glorify ang Ginoo. Masaring na, uy, asya ngayon, so ganyan isang, may dahil nga niya faith, dayaw ng Ginoo, nagbago hiya.
So, at least dito ha, muna sa nga, uy, naiba na ng pasaway din sa barangay na, may na ng bago. Diba? So, tungod ang Ginoo. So, amin yung purpose. Ang purpose naton, kaya ano kita gintawag ni God, like the Christians in Rome, para maghatagin glory and honor hangaran ang atong Ginoo. Yeah, oo. So, importante ito, han glory, ngaran ng Ginoo. Okay, niya honor. Okay, next one kita. Last verse. Verse 7 na. Okay? Including you, ha? Tapos saan man ini? Pare ka na pa kaya nato, Sir Sam? Okay na? To all. Those in Rome. Those. Sige, CR break yan kita. Grace and peace to you from God from the Lord Jesus. And called to be saints. Grace and peace. Father and the Lord Jesus Christ. Okay. Kita. So, amatoya, early sentence na sing na, including you who are called belong to Jesus Christ. They belong to Jesus Christ. We belong to Jesus Christ. And means ito because we are called. God called us to belong to Jesus Christ. So yan na, ang natin di main action word, hindi nga sentence. Okay? Aha. Adi nga called. Usalat natin, action word. Okay? Action. Tapos, ini nga in Rome, location. Location ini hiya. Tapos, amin niyan, subject. To all. Ano ya? To all those. Subject. Condition or state iniya. State or condition. Tapos, amin yan purpose. Kaya ano ginatawag? Object. Amin yan object. Okay? Object. Pero ikuan tanay, kung ano nga all, hindi nga all. Tanan ba nga tao harom? Kaya nga all? Mga Christians, tanan nga Christians sa Rome. 'Di ba? So ang tanan nga Christians harom. Diri tanan nga tawo ha harom. Tanan nga Christians harom. Okay? Anay ha. So yan na. Ginpasabot hera ni Apostle Paul ang mga Christians sa Rome. Nga tanan ka mga Christians sa Rome, aniyo kabutangan niya na hinigugma ka mo han Diyos. Na-reflect gap ito ha aton.
tanan nga Christians, Tacloban, Calbayog, or Pilipinas, ang natong kabutangan, kinhigugma kita, han Diyos. And called to be sent. Oh, called to be saints. Yan na, and called, yung tawag kita, ang Diyos, para para maging saints kita. Ano ba, another word on saints is holy, pure, sacred. Actually, santos kita. To be pala. There, an object han pagiging called is para ka maging saints, maging holy and pure. Kumbaga, gintawag ka ni God para ka maging holy, maging pure ka. For example, gintanggal ka ni God dida, gintawag ka, tikang kaha, magiging hugador. Gintawag ka ni God para ka magkinabuhin, baraan ba? Baraan ng pagkinabuhi. Okay? So, ang reason ito, kaya kita naging holy and pure kay because gintawag kita. Ang purpose ng pagtawag haato ni God is maging holy. So, reminder ito ya. So, to, ang mga saints niya, Christians, harom. So, it mga saints, Christians ito ya. So, harom ang Catholic, pero lahat at saints ang nagkakamatay. Pero ha Bible nga panutduan, tanan nga Christians, nga gintawagan Diyos, ang tinod nga Christians, amit ang mga saints. So, kung ikaw may naka-saving faith, you are saint some. You're living a holy and pure life for God. Okay? So, gintawag kita ni God, ang purpose ng pagtawag ito ni God is to be holy and pure. Amen. And then, ang atong kabutangan is, we are loved by God. Kailangan mo, ikadihin mo na ho na, mo kabutangan niya na, you are loved by God. Paano natin masising na we are loved by God? Ang gospel, ginhatag ni God, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Ginhatag ni, whoever believe, shall not perish but have eternal life. Masisaring natin nga, ang kabutangan ng mga Christians, ginhigugmagod heran Diyos, kay tungod nga, ginhatag han Diyos sa niya kausan nga anak, nga namatay para aton. Nga masisaring kita nga, ginhigugmagod talaga kita han Diyos. So, no matter what, kung naman, waray man, reality, waray man nga Christian nga, waray sala. Bisan ka pa Christian, pwede ka magkadang sala, magsasayip ka lagyap. Pero every time nga nakakasayap ka, remember, iti mo kabutangan, you are loved by God. Ayaw pa ganoon na nga, nakasala kaya na, nasisinan niya ng Diyos ako na kukunin. Diba? You ask ko na, humble yourself, repent, Lord, sorry nga nakasala ako, pasail ako, bulig ako maka-overcome kini. Salamat ini nga, yung love nga makakatanggal kini, maiwas kini nga sala. So, ganito ya. Okay? So, amatot ko na natin nga, we are loved by God. Amatot aton state or condition ng mga saint, mga believers. So, diritanan, makikita natin diritanan nga tao haroms, pariyosan, statean, mga Christians, na ginlove good talaga heran ni God. Ining kasi nga kind of love is spiritual love or special love. Kay mga saved kasi nira. Mga saved ni. Pero ang mga unsaved, love God, heran ni God. Higad kasi may diya common love, believer and unbelievers. Kaya nga, nasirap, nauran, suwaritiya, common love itiya. Pero ang sisiring natin nga spiritual love, or masisiring natin nga special love, is namatay ang iya anak para haira. Para magkadairang kuhanihin, salvation. Ametiya. Okay? So, iniya, and the next na letter ni Apostle Paul is usan niya nga prayer mga Christian sa believer. Okay? So, ini nga to you is mga Christians. Tapos, amin niyan ang character. Okay? Character. Maram naman kita grace. Yan, peace. Ini nga peace, Greek word din niya, peace, kapayapaan, pwede kayo pinagamiton safety, welfare, and health.
Okay? So, nagpe-pray iyak na nira ni Apostle Paul, grace to you and peace. So, yan si Apostle Paul, may niya desire goodness. Hayag kasi bugto Ginoo. Dapat iti mo desire para imo bugto ang Ginoo, kinahanglan maupay. Okay? Pwede kita mag-pray atong kabugtuan ng Ginoo nga magkaadaran maupay nga kuhan nga lawas, maparayara sakit, protection itira pagbibiyahe, blessing itira pagtrabaho or negosyo. So amit iya. Nandi waray samok itira pagninegosyo, mapayapa itira pagninegosyo, diba? Peaceful hera amit at kuan naton. So this is amin ang prayer. And prayer ito is from God our Father and the Lord. So makikita natin may na konsephan. Oh. Tama. Oh. So makikita natin may na Trinity. Oh, mauka natin na may Trinity na gintututdo gyapon nga di. Okay? So amin tayo kung natin yung reflection is we should pray for our brothers and sister in Christ for their well-being. Na maopenera kabutangan, may damenera balatian, we should pray nga mag-aro kita Ginoo nga tagaan mo katambalan na nira sakit Lord. Okay, may daman ginagian nga problema. So inili pakita talaga ni Apostle Paul aniya concern or love mga Christians in the room. Oo, kaya writer. Grace to you and peace. Nasa nga wrong. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Oo. Tagaang kamuhan, grasya nga ti ka nga Ginoo nga kapayapaan nga ti ka nga Dios. Ganito kung ito nga grasya or kapayapaan ti ka nga Dios, perfect ito. Amat aton kinahanglan as Christians. Ang grasya ng kapayapaan nga ti ka nga Dios, diri ti kang lahat tao. Di ba? Lina na di mo pamilya di ba sistema ni ka may problema ka sa pamilya na mga kuan niya na dagang ng tangka na Peace, grace, Amen. You should pray gyap. And then I will pray for you nga tagang ka ni God ti kang kanggadan grasya nga peace nga dai mo family. So you should pray also gyap ito kan God like in kan Apostle Paul. Okay? So any comment, clarification or questions? Waray? Imagine na, tulo lang ka verses. May hope, may pag-asa. Love, Love. Yeah. Amen. Yeah. True God. Amen. Ikukuha ko lang mo kuhan is, kaya ang mga Christians may the hope because ang love ni God aton. Kaya kita may pag-asa dahil sa pagmamahal ng Diyos. Diba? So, always be hopeful. Amen. Amen. Nahadlo ka no na. Second life at kapatid ko mo, ito pa kaya ng ating continuation. Dapat maging ka. Diri la totob din iti mo kinabuhi. Amen. Chale nga ni sir, kung gapin ni personal gap, kung na may nga da kita frustration or dako nga problema, through hini nga passage, ayun natong kanalimtan nga, there always a hope for us. Kaya kay tungod na nahigugman Diyos sa aton. Bubuligan kitan Diyos. Tatagan kan solusyon. Kay tungod nga nahigugmaan Diyos sa imo. Pero kung nagpipinasaway ka, araw, good bulig. Didisiplinahon ka. May consequence. Oo.
So, ano pati yung kuhan? Comment na. Tanan na yung nabaruan. May pa? Love and peace. Love is your word, love, peace. Love, peace. And grace. Ito na from 67, 57. Love, peace, faith, and grace. Grace. Amen. For Thank you. basic word. I let natin kanyang and glory and honor for His name. May tatanong. Nasik kay, Oo, nasik ka. Oh. nasik kay, So, ito nga kuhan. Di rin natin kalimtanan aton purpose. Kaya ano kita gitawagan Diyos para himaya ang pagsindungog hangaran na natin Ginoo. Ito yun. Okay, so hopefully, adin natin mga notes ngayon. Pwede niyo basahon. Oo. Ini yung tulong kami. Oo. 1 to 1 ito ya. Verses 5, 6, 7. Aton kuhan. So praise God. Maupay nga book, talagang book of Romans. Makorelay ako kapoy la pag study pag pero sulit pag na kuan nimo. Share mo ka na, share mo sa amin. Kaya, naging nalayo ko, hindi ka makapintindi. Oo, tama. Praise God. So, pinanlangyan ng reading. 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 So, matot ko natin. Understanding. Di mo din. It understanding, nagtitigang nga ito, Diyos. Kay tatalan din, wisdom. Oo. Ito yan. For example, may naka gusto share ng gospel. Number 1, you pray to God nga. Lord, tagayan intindi. Hindi nga kung kakastoryahon. You should ask God or request to God nga. Kung ano naman tatugin mo, makaintindi ka, patigap din ka istorya, makaintindi ka. So, ganito yan. So, that's all. Okay. So, next week, luwat kita. After election na ito. Wednesday. Ano kita? Okay kita Wednesday? Sige, Wednesday kita at gabi. After natin ko, sige. Sige, let's pray. Pero, kung bagay, diretso na. Kasi kung ay iba kasi, ari kita rin bagay na-overload na tayo. Na-overload na tayo. Nauna ba? So, Thursday na lang. Kita. Pwede, okay ba? So, ganalay na, bisan man lang kita, pirahe, oo. Kasi, may punto eh. Ano na yun? So, Oo. Parang na-overload ka. Parang na nakakaintindi. Oo. Gutom na. May meeting pa. Oo. Okay lang. Oo, okay lang. Okay lang yan. Ginuman letter ng ko. Thursday or Friday. Unado. Oo, kamo kung ano tayo gusto. Thursday. Sen, isan yan, may na nakabook ko na Fritz. O yan ako no, nasing ya, kuwang ko na yan na, di pa stable ito ko niya na, pero maatin ko niya sunod. Makuha na itiya trabaho kay damo. Kulang ko na hirang tao kaya, kukulang hira. So, amo lang tiya nga kuhan. Pwede ito yung police. Okay, my street. Stressful na ito. Mamay ka ng alas 3. Alas 4, yan na. Kuta bala size. Okay. Kita ang tala. Bulan doon. Pwede man yun yung middle of the week. At Wednesday, Saturday. Ikaw, sir. Next week. Wednesday kita, Thursday. Nag-expect ko din ang ganda nito mga size. O pwede po. Pagkara size, kaya hindi ko na umay 1 hour na din eh. Oo. So, Hindi ka pa na pero nakata. Atin Liotera. Sige, next week, Wednesday kita. Oo, sige. Okay, kano,
kuan ano. After ito, can mo rin na ako sa diretso na kita. Oo, sige, mga after mga ikaw kung committed oras mga 6:10 pa kuno ko naman stop na tapos mga 6:20 or 6:25 tikang lahat kita naton. Oo. Sige. Oo. Sige, let's pray. Thank you on your time. Salamat. Glory to God. Pray na kita closing prayer. Dear Heavenly Father, we glorify you, we praise you. Kay tungod nga tagaan mo kami pag-intindi yan na ani mo mensahe, ang passage na imong ginhatag-amon. Salamat han kalambrag, salamat na imo kami ginpakani nga safe. Nga ginaampo namon amon kausa bugto namon na Ginoo nga buligan mo nera faith nga magtubo pa nga mga mas makilala ka pa nera. Nga ginaampo gyap namon nga ti arabot nga eleksyon na magkaadahin maupay nga peaceful nga eleksyon din sa Pilipinas na maabot. Yan kung hinuman mo gin-elect o gin-pili para maging official ang panggobyernohan ang Pilipinas, ikaw hataging kalambrag ngayon pagsaway han mga tawo nga waray maupay nga motibo pagdalagan nila. Ang ginaampo ko Dios nga ining group kan Sir Monching and kan Sir Sam na padayon mo patubuon na nila faith, na nila spiritual life, ing prosper, na mas damo pa nila mabaruan, ng tagaan mo yung passion, pagbasa, ng pag-aram, ng pag-honor ha imo. Ngayon, ginaampo ko gyapon na nila health, nga tagaan mo maupay nga lawas, Sir Monching and Sir Sam, pati nila family, ipara yung sakit, ng tagaan mo yung makusog nga lawas, nga makadairan kusog nga pangalaga na imo, ng pagserbisyo imo. Yan, i-bless anira mga negosyo, ikaw maghatagin blessing, hayra negosyo, para yo hirahan problema, yan anira proteksyon, itira pagbabiyahe, patigap tira mga empleyado, bendisyonan mo gihapon. Yan, ginampo ko Diyos nga, ikaw ang padayon nga magtrabaho, nga ikaw magtrabawan kada usa amon kinabuhi nga makahatag kami pagdayaw hay mo, ngaran pinagan ni mo bugtong anak. Ginampo namin ni hangaran ni Jesus. Amen and amen. So, thank you.